Siguraduhin ninyong nakakondisyon ang inyong mga kotse ngayong holiday. Ayon po sa LTO, may penalty kapag pumalya ang inyong sasakyan at namerwisyo ng ibang motorista. Pinag-iingat din ng publiko sa naglipa ng online scam ngayong Pasko. Ang seto na balita mula kay Mela Las Moras, live. Angelique, 10 araw na lang Pasko na, kaya naman ang ating mga otoridad ay puspusan na rin ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan, hindi lamang sa mga kalsada, kundi maging sa online world. Sa isang media forum dito sa Quezon City, ibinahagi ni Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II na ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, ibayo pa nilang paiigtingin ang pag-iinspeksyon sa mga bus terminal at iba pang sakayan para matiyak ang roadworthiness ng mga bumabiyaheng pampublikong sasakyan sa bansa. Maging ang mga driver, mapapampubliko o pribadong sasakyan man, dapat ay nakakondisyon din. Babala ng LTO, iba't ibang reklamo at multa ang kaakibat ng anumang paglabag sa kalsada. Kasi EDSA, no? Pag bigla nilang titirik yung mga ibang sasakyan, tapos ang haba-haba, no? Isushow ko sa namin yan. Pagpaliwanag ka, bakit mo ginamit ang iyong sasakyan na mayroon palang problema ang sasakyan mo, no? Tumiri ka eh. Tapos you cause so much inconvenience to others, no? May penalty rin po yan, no? So we will now re-educate our motorists na hindi pwedeng ganyan. Pag ginamit mo yung sasakyan, siguraduhin mo maayos ang sasakyan mo. So lahat po yan, papaalahanin natin yan. Of course, we're pustahin sa mga pampublikong sasakyan. Taon-taon naman, tuwing bakasyon, ginagawa namin to. Samantala, ngayong holiday season, uso rin ang iba't ibang scam. Kaya naman nagpaalala rin ang isang eksperto na maging mapanuri para ang mga masayang holidays hindi mauwi sa bangungot at kalungkutan. Mag-ingat din anya sa pagkiklik ng kung ano-anong link at hanggat maaari kapag nagbubook ng services o hotels, iba yung pag-iingat din. Yung mga meron ka natanggap na parcel, yung PhilPost. Kailangan mo i-click yung link. Ingat ho kayo dyan, phishing scam ho yan. Yung PhilPost to, hindi ho nagte-text, pumupunta ho yan sa bahay nyo. At syempre yung sa mga scam din na kailangan bantayan ngayong holiday season, maraming mga nagbabakasyon. So kailangan bantayan din yung pakikipag-transaction natin sa mga vacation na destinations, 'di ba? Yung mga resort, mga rental home, kasi marami ring nagpapanggap na mga kunwari lehitimo silang accommodation. Pero pagdating mo doon, walang ganong accommodation or fake. Hindi yun yung totoong page ng accommodation. So kailangan busisiin natin, pero ang pinakamaganda diyan, doon na tayo mag-book sa mga reputable na app. Angelique, ang paalala pa nga ng eksperto, no? Siyempre, alam naman natin ngayong holiday season, kaliwat kanan ang mga raffle at pagbibigayan ng regalo. Naku, uso rin ang mga scam tungkol dyan. Kaya nga ang paalala nila kung wala namang raffle na sinarihan at biglang may nag-text o nag-message sa inyo online, nag-email na kayo ay nanalo ng raffle pero may mga ikiklik na link o iba pang kahina-hinalang bagay na gagawin, mas mainam na huwag na itong pansinin dahil nga baka naman maisakripisyo din yung inyong mga seguridad at para na rin sa ikabubuti ng lahat. At Angelico, ang sinasabi pa nga ng mga eksperto, talagang sa lahat ng pagkakataon ay maging mapanuri para na rin yan sa ating kaligtasan. Angelique? Nako, Mela, ang dami talagang paraan ng mga scammer. Ako, umorder ng Christmas tree, 7 feet. Ang na-deliver 3 feet naging bansot, no? O di kaya si Naomi, 1 linggo na mahigit na umorder, hindi pa rin na-deliver. Ako rin may iniintay na delivery. Okay, saan ba tayo pwedeng magpunta? At mga nabibiktima, saan pwedeng magsumbong? Angelique, ang sinasabi naman ng mga eksperto, una na rin nagsabi ang Philippine National Police na anumang reklamo ay maaari itong idulog sa kanila. Pero ang DICT, Angelique, talagang nag-step up na rin sila para masolusyonan yung mga ganitong problema ng ating mga kababayan. Naku, Angelique, yung mga experience nyo ni Naomi, ako may mga ganyan din experience. Pero ang sinasabi nga ng ating mga otoridad ay maaari din una sa lahat makipag-ugnayan sa PNP dahil may iba't iba silang sangay na maaari nga tayo dumulog at magreklamo. Pero Angelique, hanggat maaari nga ang sinasabi ng ating mga otoridad para nga hindi na mabiktima
pa sa atin ang mga sarili. Magsisimula din yung iba yung pag-iingat, maging mapanuri hanggat as much as possible, Angelic, ay talagang maging maingat sa mga online transaction na ating ginagawa at even nga sa mga SMS ay talagang mag-ingat tayo kasi talagang ang nakakalungkot man talagang talamak yung mga ganyan. Pero una na rin naman sinabi ng ating mga otoridad na mahigpit na rin yung kanilang pagbabantay at pagtugon sa ganitong mga sitwasyon. Angelic? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.